salita ng Diyos. Amen. Tayo po ay tumayo at manalangin. Panginoon kong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat ng Diyos, na may-ari ng langit at lupa, may akda ng aming buhay. Pinupuri at sinasambahan namin sa umagang ito. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw nito. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay at hindi nagaling sa iyo. Salamat sa kalakasan, sa kapayapaan, at tanging sa iyo lamang. Nagmumula ang patawad po sa aming mga kasalanan namin. Yun po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo at tayo ay mag-awitan po. Papuri sa ating Panginoon. Pag po tayo nagpuri, yung mga kamay, paa, katawan po tayo, ulo, kung ano po ang ano, malaya po tayo, galawin natin yan. Kung kailangan po malakpak, tumalon, humiyaw, gawin po natin. Para Amen. sa ating Panginoon. Amen? Amen. Po. Everybody
Diyos na mabuti. At walang imposible sa Kanya, kapatid. Let me encourage you right now. Hindi namin alam kung ano pinagdadaanan mo. Pero as we are worshiping God, and you are acknowledging that He is great, as you are acknowledging that He is faithful, as you are worshiping Him, at patuloy tayong aawit sa Kanya, ang ating atensyon ay nakatuon lamang sa Kanya. The Bible says that He inhabits the praises of His people. Narito siya ngayon, kapatid. At handa siyang kumilos sa iyong puso, handa siyang kumilos sa iyong buhay ngayon. Hindi bukas, ngayon din. Pagkat ang Diyos ay narito kasama natin ngayon. Ang Diyos na mabuti, ang Diyos na tapat, ang Diyos na dakila, na walang imposible sa ating Diyos. Kaya naman, muli pa, taas natin ang ating mga kamay, purihin natin siya. Sa gitna ng ating mga kinakaharap na problema, sa gitna na kahit anumang sitwasyon ng buhay natin, ito ang ating dapat gawin. Purihin siya at i-acknowledge natin kung sino siya sa buhay natin. Naniniwala ba kayo na dakila ang ating Diyos? Naniniwala ba kayo na mabuti ang ating Diyos? Bakit? Siguro na patunayan niyo na dati. And let me tell you this, God will continue to be good because He is faithful. Amen? One more time, lift up your hands right now. And just declare, Diyos kang dakila. Ating awitin, Diyos kang dakila. Hallelujah. Come on, sing it out. Diyos kang dakila. Oh, yes, God. Mga kapatid, ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Ang totoo, ang Diyos ay mabuti. At siyang Diyos kang dakila. Hindi ka nagbabago.
Hallelujah. Patuloy natin purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri
sa ating Panginoon, di po ba? Amen. Amen. Lalo na po kung talagang daman-daman natin ang presensya na nandito sa atin, di po ba? Amen. Kaya ngayon po ay tatawagin na natin ang ating buting pastor na maghahatid po sa atin ng mensahe ng Diyos. Mga iba po, si Pastor Edgar. Hello, sound check. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon dahil halos mapuno po tayo, no? Binibilang ko, aabot na tayo ng 30. So kung linggo-linggo magdadala po tayo, katulad ngayon, ay nandyan po si kapatid na Lourdes ba? Yung katabi ni Miss Sally sa likod? Teresita. Okay. Salamat, Teresita. Nawa ay hindi lang ngayon tayo magsama-sama. Linggo-linggo, dito po tayo. Sama-sama tayo magpuri, magpasalamat sa Diyos. Dahil tingnan nga po ninyo, ako'y natutuwa nung linggo pa. Nung linggo hanggang ngayon, nag-aawitan tayo ng masaya. Mapapaindak. Si Ate Arlene, umiindak-indak na eh. Praise God! So, yun po. Ang paa pero umiindak. Kahit masakit ang paa. Oo nga. Daganan ba ng upuan? No, mabigat pa. Pero hindi naging sagaban. Kasi dito, once a week lang, Sunday, magkikita-kita rito. Bagamat mayroong mga Bible study, yung malalapit dito ay pwedeng umaten. Dahil malaki tulong po ang Bible study. No, yung mga malalayo, okay lang na hindi na pumunta ng Bible study. Makinig lang sila, kaya nga ibabalik ko yung Bible study na naka-YouTube. Ibabalik ko po yun para na rin kayo umaten ng Bible study pag napanood nyo ang YouTube. Okay, so bago po ako magpasimula, ay ginanaan akong kumanta eh. Na-challenge ako eh. Kaya aawit muna ako bago ang mensahe. Alam nyo kasi yung pag-awit, sa totoo lang, mensahe na po yan. Message na po yan. Na hindi lang natin pinapansin. Pag inalam mo ang meaning, napakahalaga. Kaya aawitin ko po ngayon, napakahalaga din po na naaayon po sa message na aking gagawin sa umagang ito. Okay, sige po. They pass me by. I can see and the lights, empty people
When will we realize people need the Lord? We are called to take His life to a world where wrong seems right. What could be too great a cause for sharing life with one who's lost? Through His love, our heart can feel all the good they bear. They must hear the words of life. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord. People need the Lord. Praise God forever. Tama-tama lang po sa message na gagawin ko ngayon. Kasi natutuwa ako. Noong nakaraang linggo, 3 ang bago. Ngayong linggo, may 1 bago. So, ganun lamang po ang ating gagawin dahil kailangan po talaga. People need the Lord. Kailangan po talaga. No? Yung gitna, pwede na po. Okay lang. Okay lang. Yung nasa gitna po, mayroon na. Yun ang pipilitin. Yun ang may awet po. Okay, so habang inaayos ko kasi naapakan ko kanina. Natanggal. Ready na sana eh. Okay. So, kailangan po talaga. Kaya diba, ano ang lagi kong sinasabi sa inyo? Sinasabi ko po lagi na magdala tayo. At mayroon lamang po akong itinuturo na 3. Uulitin ko po dahil may bago. Ano po yung itinuturo ko? Una, salvation. Yung kaligtasan. Napakahalaga po. Napakahalaga ang kaligtasan. Dahil kapag binawian na tayo ng buhay, dahil yung buhay natin ay hiram sa Diyos. Kapag binawian na tayo, nakakatiyak tayo, nakakasiguro tayo na sa langit ang tungo natin. Yan po ang una kong itinuturo. Pangalawa, sa mga ngayon lamang, ahaba po ang buhay natin hanggat 120 kung gusto nyo. Kaya lang, mahalin nyo ang sarili nyo. Ingatan nyo ang sarili nyo. Huwag nyo abusuhin ang sarili nyo para abutin nyo kung anong gustong edad ninyo. Yan po ang pangalawa kong itinuturo.
hahaba ang buhay natin. No? Kaya nakikita ko, may mga mahaba na ang buhay na nandito. Ang inihingi ko inuulit ko, para sa akin, 101. Para kay Ate Lenny, 101 din. Kay Ate Arlene, 102. Paniwalaan po natin yan kasi what is your belief, it will happen to you. Paniwalaan natin. Kaya lang, yun nga ang utos ng Diyos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas, at ibigin mo rin ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa madaling salita, mahalin daw natin ang ating sarili, huwag nating abusuhin. So, ang haba ang buhay natin. Pangatlo kong itinuturo, pagpapalain ka. Yan. Am I my brother's keeper? Yan po ang ating paksa. Yan po ang ating topic. Thank you, Pastor Tan. Ingat lang talaga ako kasi kanina naapakan ko. Okay. So, itutuloy ko muna yon habang total naka-ready nga. 3 lamang po. Yung pangatlo, pagpapalain po tayo hanggang kaapo-apuhan. I-bless ka ni Lord. Napatunayan na po yan. Marami na nagpatutuo, marami na nagsabi na simula nung makakilala siya sa Panginoon, pinagpala siya. Totoo po yan. Isa rin yan sa testimony ko po. So yan lang 3 yan. Pero ito, mayroong 10 verses lamang po. 10 verses lamang ang gagawin natin. No? Dahil dito tayo sa Am I my brother's keeper, ang ibibigay ko sa inyo yung number 5, number 6, number 7, number 8, sa 10. Hindi ko na babasahin yung 1, 2, 3, 4. Hindi na, yung 5. Ano po ba yung nasa 5? Ang sinasabi ko sa 5, yung Matthew chapter 28, verse 18, 19, 20. So 3. Ano po yung sinasabi sa 18? Sabi ni Jesus, sapagkat ibinigay na sa akin ang kapangyarihan dito sa lupa at sa langit. 19, kaya't humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pang 20, gawin ninyo ito. Ito ay Great Commission. Gawin niyo ito at ang kanyang pangako, hindi kita iiwan ni pababayaan man hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Yun ang pinakamagandang pangako. Hindi kanya iiwan ni pababayaan man. So, napakaganda. Kaya, people need the Lord. No? Magdala po tayo. Huwag tayong magsawa. Dahil, hindi pwedeng tayo lang lagi. Alam nyo, sino ba may dala ngayon? Si Ate Lisa yata, nakadalawa na. Sabi, pag nagdala ka ng isang kaluluwa, mayroon kang crown sa langit. Di ba? Bibigyan ka ng crown. Kung si Ate Lisa nakapagdala ng 2, may 2 crown na siya. Si Ate Lini naman, halos lahat kayo, dala ni Ate Lini, ang dami ng crown. Ate Lini, ang Diyos, biblical po yan. Yan po ang sinasabi sa Bible. So, kaya si Ate Lini ang pinaka-champion pa rin. No, I thank God, mayroon po tayo si Pastor Prince, tinawag ko ng pastor. Para sa mga kabataan, kita mo, katabi na ni Pastor Prince, ang mga kabataan. Kasi, pero katulong nyo pa rin si Pastor Dan. Tulong-tulong tayo. Pero ako pagdating dyan, kayong 2 na lang ang bahala sa kabataan. Dahil ako naman ang bahala sa mga adult. No? Kasi ako ay matanda na. 72. Pero, kita nyo, still kicking. Still.
Amen. Thank you. Paghahawakan ko na. Paghahawakan ko na. Pahabain pa ang buhay natin. No? O, di nasabi ko na yung tatlo. Humayo daw tayo. Diba? Gawing alagad ko ang lahat ng bansa. Kaya magdala tayo. Magdala, wag tayo magsawa. Yung pang-walo. Diba? Tatlo yung 7, pang-walo. Acts chapter 1 verse 8. Diba? Ano ang sinasabi doon? Magkakaroon ka ng kapangyarihan pagbaba sa iyo ng banal na Espiritu at magiging saksi ka sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ay, sorry. Ika ka lang. Napakan ko na naman. ito kasi gusto kong pwesto sa gilid. Kasi lahat, akala nyo, bakit gusto ko rito sa gilid? Kasi gusto ko kayong mabuti. gusto kong nakatutok yung mata ninyo sa akin. Kasi maya-maya, pag hindi nakatutok, nakailaantok na. Nakatingin sa akin, pero tulog na. No? Oh, maraming ganun. Malayo ang tingin, di mo naman napapansin. Diba? Kasi tulog na pala eh. Malayo na ang tingin. No? Okay. Okay, so, yun lamang po ang gagawin natin. No? Magkakaroon, Acts 1:8, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Power. Magkakaroon ka ng kapangyarihan. Pagbaba sa iyo ng banal na Espiritu. O kung tayo ay hahayo, huwag tayo matakot. May power tayo. Nasasabi ko nga lagi yan. Kahit yung kapitbahay nyo may karamdaman, may sakit, patungan nyo lang ng inyong kamay. Ipagpanalangin. Pagagalingin mo yan. Kasi lahat tayo may kapangyarihan. Lahat ng Kristiyano. Lahat ng nananampalataya kay Kristo. Kaya ako'y naniniwala, lahat tayo rito ay Kristiyano. No? Dahil kung hindi ka naman Kristiyano, hindi ka pupunta rito eh. No? Okay. So, ayan. Am I my brother's keeper? Ibig sabihin po niya, ito po ay nangyari. Introducing GoDaddy Email and Microsoft 365. Ito po ay nangyari sa panahon ni Cain at Abel. No? Ayaw ko na lang. Ayan. Okay. Ito po ang ating text. Text 2. Sa Genesis chapter 4 verse 9. Sinasabi po rito, then the Lord said to Cain, where is your brother Abel? I don't know. No? Sabi ni Cain. He replied, nagsalita pa si Cain, am I my brother's keeper? Alam niyo, bakit ito tinatanong ng Diyos si Abel? Akala naman ni Abel, hindi alam ng Diyos. Ang akala ni Cain, ang akala naman ni Cain, hindi alam ng Diyos na si Abel ay pinatay niya. No? Kaya, pagdating ni Cain, ang sabi niya, nasaan ba yung kapatid? Si Abel. Kita mo, may karugtong kagad. Pumatay na siya, sinungaling pa. Ang sabi niya, di ko alam. Ewan ko, di ko alam. No? Ipinakikita yung kasalanan ni Cain. Ang kasalanan niya, murder, pumatay siya, pagkatapos sinungaling pa. No? At ito pa, he replied. Ito, ano ba ako? Ako ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid? Am I my brother's keeper? Nagre-reklamo pa. Samantalang, pinatay niya na nga, am I my brother's keeper? Ako ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid?
Siya pa ang mayabang. Siya pa ang galit. Ang hindi niya alam ng Diyos niyan. Alam na pinatay. Kaya nga mababasa natin dito sa kasunod. Ayan. Ang sabi po rito, yung sa to, kasi ang sawan ang pinanganak si Cain. No. Later, she gave birth to his brother Abel. Nang pinanganak sa una si Cain, sinunod si Abel. Now Abel keep flocks. Siya ay pastol ng mga hayop si Abel, ng mga tupa. And Cain worked the soil. Si Cain daw po ay farmer, nagtatanim ng mga prutas o gulay. Yan ang kanyang tinatanim. Pagkatapos, naisipan nila mag-offering to the Lord. No? Si Cain po, ang in-offer niya, yung mga bungang kahoy. Yun ang kanyang in-offer. At kung mapapansin ninyo, si Cain ay hindi pinili ang kanyang handog. Basta lang kumuha siya. Yung walang pagmamahal, kahit nga sa pagluluto, no? Kaya alam nyo, ang asawa ko masarap magluto. Kasi pag nagluto yan, wait lang, may pagmamahal. Kaya pagtikim mo pa lang, wow, ang sarap. No? Yung inihandog ni Cain, walang pag-ibig. No, walang pinili, basta namitas lang siguro. Yun ang kanyang inihandog. Pero ang inihandog ni Abel, ang sabi diyan, ang inihandog ni Abel ay pinili niya ang firstborn, yung panganay. Kasi ang panganay talaga ang dapat. No? Firstborn at yung mataba, fat, at magandang parte ng katawan, maaaring tenderloin ang inihandog niya. Okay, so yun ang tinignan ng Diyos. Yung handog ni Abel ay pinili. Talagang mayroong pagmamahal. Kaya ang liwaliwanag naman, ang sabi diyan ay maliit pala, no? Sayang. Sa susunod sasabihin ko yung lakihan. No? Napakaliit. Okay, so ang sabi, and Abel also brought an offering, fat portion from some of the firstborn of the flock, yung mga tupa. The Lord looked with favor on Abel. Ang nakita ng Diyos, mabuti ang handog ni Abel. So, ipinakikita po rito na kung tayo po ay maghahandog, pipiliin po natin. Sabi ko nga noon laging sinasabi ng aking may bahay, sa araw ng Lunes, pagtrabaho mo, magsubi ka na. Subi ba ang tawag doon? Alisin mo na yung para kay Lord. Itabi mo na. At pagdating ng linggo, araw-araw magtatabi ka na. Para pagdating ng linggo, ihahandog mo na. So, ibig sabihin niya, mahal mo si Lord. Kasi, kung magbibigay tayo kay Lord, tira-tirahan lang, yung mga tira sa at hindi ninyo pinaghandaan, baka hindi rin tanggapin. Sayang lang. Kaya dapat magsubik. Alam niyo, may patutuo ako diyan. Di ko na sasabihin kung sino siya. Ang sabi niya, yung ikapo niya, nalakihan na siya kasi pinaabot ng isang buwan, 1 month. Dapat hindi pa abuti ng 1 month. Linggo-linggo, ibigay mo yung handog. Nung makita niya ng malaki, yung kanyang ihahandog, Lord, uutangin ko po. Utangin ko, bayaran ko na lang. Di inutan niya, ginastos niya kung saan-saan. Hanggang, hindi na makabayan. Kasi, kaya mo nga inutang yun dahil wala ka ng pera. Paano ka makakabayad? Paano ka pagpapalain? Kasi, pinakialaman mo yung para kay Lord.
pag pinakialaman po natin ang para kay Lord, hindi tayo pagpapalain. Kaya napakaganda ng isubit na natin ang para sa Kanya. Wala namang sinasabing lakihan mo o what. Yung bukal sa iyong kalooban. Yung bukal sa iyong kalooban. Kung mahal mo siya sa halagang peso sa 1 linggo, gawin mo. Kung yun ang gusto ng kalooban mo. Pero, maganda na sinabi ni Pastor Tan, kung ano ang itinanim, siya mo aanihin. Ang ganda kaya nung message na yun. No? Pag nagtanim ka, seeds, yun sabi niya, nagtanim ka ng napakaliit na buto, mapapansin mo, lalaki ang puno. So, yumayabog. Sabi niya, yumayabog pag nagtanim ka. So, kung nagtanim ka ng mali, katulad nitong Mikael, ang itinanim niya mali. Hindi lang siya pumatay, hindi lang siya sinungaling, mayapang pa. Diba? Ano yung kaibahan niya? Ba't mo sa akin hinahanap si Abel? Ano ko ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Di ang iyak. Kita mo, pumatay na, sinungaling pa, mayapang pa. Okay, so, kung tayo po ay magbibigay, ay bukal sa ating kalooban. No? May sasabihin nga ako sa inyo. Yung si Abraham, no? Ay, hindi, tutuloy ko muna yung message ni Pastor Dan. Hindi ko kinakalimutan po yun, lalo na po yung si Jonas. O, sino nakakatanda sa inyo? Yung si Jonas, sabi niya, pumunta ka ng Nineveh. Pagkatapos, sa kaliwa ang Nineveh, pumunta siya sa kanan. Ano ang nangyari? Hindi niya sinunod ang Diyos. So ano nangyari? Yung barko, may bagyong dumating, diba? Lahat ng mga kagamitan nila, tinapon. Kasi pag hindi tinapon, lulubog sila. So, nakadamay si Jonas. Kawawa naman yung mga taong kasama niya. Tama po yun. O tulad ng pagkamali, sabi na naman ni Pastor Tan, nagkamali si Sarah. Pinakialaman si Agar. Inanakan. O ano ang sumpa kay Samuel? Ismael, sorry. Malapit sa Samuel. Ismael. Ismael. Ano ang magiging kaaway ka ng lahat? Kaaway ka ng anak mo, kaaway kay Kunsiman, lahat ng bansa kaaway niya. Tingnan nyo, sa pagkakamali ni Sarah, hanggang ngayon, apektado tayo. Yung away-away, yung sa Gaza, sa Israel, yung bago, apektado tayo. Di ba nagtaasan ng gasolina? Nagtaasan ng mga bilihin? Damay tayo. Dahil ang itinanim ni Sarah kay Agar, mali. Dahil hindi yun ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, kay Isaac, dahil yun ang anak ng pangako. Okay. So, ibalik ko naman, nabanggit ko lang yan dahil napakahalaga po niya. Lalo na yung sinabi niya ni Pastor Dan, kung pakakainin kita tuwing linggo lang, anong mangyayari sa'yo? Lupay-pay ka, nakihina ka. Tuwing linggo ka lang kakain. Ilustrasyon lang yun. Kung tayo ay salita ng Diyos, linggo lang tayo pupunta rito at kakain, manlulupay-pay tayo. Kaya nga, meron tayong Bible study, magbasa kayo, manalangin kayo, basa kayo ng basa, araw-araw nakakakain tayo ng salita ng Diyos. Kaya pag atake ng kalaban sa iyo, mayroon kang armor of God. Mayroon tayong palutin ng Diyos. Handang-handa ka. Yun ang napakahalaga. Ngayon, tingnan natin, dahil mayroon na lamang akong 15 minutes. Okay. Sige, isa-isahin ko. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry?" Ito pa. Ito pa ang isang pagkakamali ni Cain. Siya na nga may kasalanan. Nagyabang pa siya, sinungaling pa siya. Abay, nakapusamot pa. Diba? Nakasimangot pa. Siya pa ang may ganang magalit. Galit na galit siya. Bakit ka nagpusamot? Diba? Ang sabi dyan, downcast,
Ang sabi niya, if you do what is right, kung ang ginawa mo ay tama, na kumuha ka ng mga mga bungang kahoy, yung magaganda, yung walang kapintasan, yun ang ihandog mo. Kasi tingnan niyo, ang hinandog ng Diyos Ama, sino? Ang hinandog ng Ama, si Jesus. Si Jesus po, walang kapintasan. Walang kapintasan si Jesus. Walang kasalanan. Wala lahat. Kaya yun ang hinandog. Kaya kung tayo po ay maghahandog, halimbawa, may dala tayong hayop kasi noong panahon, wala pa namang pera, ang hayop, pera na yan. Kung ang pipiliin mong hayop ay yung galisin, yung galisin, mayroon pang mga yung kumakain ng karapata, at yun ang ihahandog mo, sasabihin yun, hindi yung katanggap-tanggap. Kinakailangan ang ibigay natin yung walang kapintasan. Piliin, nakukuha po ba natin? Kaya hindi matanggap si Cain. No? Hindi matanggap dahil ganun ang kanyang ugali, kasalanan. Walang pakialam. Pero dahil pinarusahan siya, nakabusagot pa. Yun. Kung gumawa ka ng mabuti, matatanggap mo ang tinanggap ko si Abel. But if you do not want is right, sin is scratching at your door. It desires to hit you, but you must roll over it. Okay, kasunod. Sa 8, now Cain said to this brother, ito na, Abel, let's go on the field. Naghiganti na. Another kasalanan naman. Sinama si Abel, akala kung ano ang gagawin, pinatay. Di ba? Isinama niya, tapos pinatay. Okay. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, where is your brother? I don't know, he replied. Okay, am I my brother's keeper? Sa 10, ang sabi po rito, the Lord said, what have you done? Ano yung nagawa mo? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Yung dugo ni Abel, umiiyak, narinig ng Diyos. Now you are under curse. Isinumpa. Kaya po yung naghahandog ng walang pag-ibig, ng walang pagmamahal, isinumpa. At sabi niya nga, grabe ang parusa sa kanya. Sabi na, now you are under curse and driven from the ground, which opened his mouth to receive your brother's blood from your hand. Sa 12, when you work the ground, it will no longer yield its kind. So, iyan na, mahihirapan na siya pati sa pagtanim, hindi gaano makakaani. Ito yung babasahin ko sa inyo yung sinabi ko kanina. Ito muna. James 3, chapter 14, 15, 16. Maganda po yan. Ang sabi po yan, huwag daw po tayo makasarili. Selfish. Kasi kung tayo ay makasarili, no, hindi yan galing sa langit. Ang mga taong makasarili ay galing yan sa diablo. Kung hindi yan, ano ang tawag doon? Wisdom din. Wisdom from heaven. May wisdom din pala ito galing sa diablo. Yung parusa sa kanya. No? So, ang tao po, pag makasarili, hindi po yan sa Diyos. Kaya si Cain ay makasarili. Ito na, yung sinasabi ko sa inyo. Si Abraham po naghandog. Sabi niya, Isaac, halika. May pupuntahan tayo.
May dala silang panggatong, may dala silang pang kiskis ng apoy. Kaya lang, nagtanong si Isaac. Sabi niya, Abraham, Father, kumpleto na tayo. Ang sabi, nasaan yung ihahandog? Nababasa niyo ba? Nasaan yung ihahandog? Ba't wala pa? Ano ang magandang sagot? Mayroon siyang magandang sagot. But where is the lamb for the burnt offering? Abraham answered, God Himself will provide the lamb for the burnt offering. Ito po ang napakaganda na dapat nating malaman. Yung ibinibigay pala natin dito, hindi galing sa atin. Pag-aari pa rin ni Lord. Lahat ng inyong ari-arian, lahat ng mga anak nyo, buhay nyo, maging ang buhay nyo, buhay natin, kasama ko, ari-arian natin, pag-aari, yan ni Lord. Kaya kapag nagbigay tayo ng handog, God provide. Ang Diyos ang magbibigay sa atin yan. Susubukin ka sa maliit. Kapag nagiging tapat ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. So kung pinagkatiwalaan ka ngayon, minimum ka lang, halimbawa, nung panahon kasi, 8 piso lang ang minimum na natatandaan ko, may 4 pa rin. Kung minimum ka lang, hanggang 8 ka lang. Pero kung tapat ka na ibinibigay mo talaga ang para kay Lord, pagkakatiwalaan, maaaring magkaroon ka ng negosyo. Katulad ni Pastor Nay. May negosyo po yan. Ako wala akong negosyo. Pero kita nyo, pinagpapala. Talagang, dapat talaga, ang sabi rito, akala nyo kasi, binibigay nyo, pera nyo, hindi. Kaya sabi, Abraham answered, God Himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And ito, when umalis na sila. Okay. At alam nyo ba, sabi, yung yung tupa. Ngayon ko nga lang nalaman na akala ko ang tupa, walang sungay. Yung lalaking tupa pala, may sungay. Yung lalaki, ram. Tama si Pastor, ram. Kasi nakita ni Abraham yung tupang lalaki na nakasabit sa maliit na puno at ito na ang sinabi ni Abraham, ito na ang ihahandog ko. Kasi ang gusto niyang ihandog si Isaac, yung anak niya. Yun talaga ang plano ni Abraham na ihandog para sa Diyos. Kaya ba natin yun? Kaya ba natin ang anak natin ang ihandog? Papatayin po pag sinabi ihandog. Kaya ba natin? Siguro kung ako si Abraham, mayaman naman ako, di ba? Sabi, maraming ari-arian si Abraham, maraming kahayupan. Hindi, maraming hayop. Kasi pag sinabi ko, maraming kahayupan si Abraham, parang yung pagkatao niya. Kaya marami siyang hayop. Kung ako sa Abraham, sasabihin ko, God, Lord, ito, may lupain ako. Mayroon akong mga hayop. So, ito na lang ang ibibigay ko. Diba? Huwag lang yung kaisa-isa kong anak. Pero doon natin makita ang pagmamahal ni Abraham sa Diyos. Hindi siya nag-atubili na ihandog si Isaac. Pero nang sasaksakin niya na, papatayin niya na si Isaac, nakarinig siya ng salita mula sa langit, huwag mong sasaktan. Yun pala ay pagsubok ng Diyos kay Abraham. Yun ang kanyang pagsubok. Kaya, sa pagbibigay po, sa paghahandog, siguro naman matutunan natin, huwag po tayo matakot. Alam mo, maraming pastor na nagpatuturo. Si Pastor Boom, sabi niya, itong perang ito, yun lang yung babaunin ko sa abroad. Diba? Pagkatapos sinabihan mo ako, ibigay ko ito sa offering. Parang ayaw niya, nagdadalawa siya ng isip. Katulad yan, narinig ko rin yan kay Pastor Dan. But
tama na itong 500, sabi ni Pastor Dan. Eh, hindi ang gusto nila, yung mas malaki. Di ba, Pastor Dan? Hindi, walang magawa. Utos ng Diyos. Yun ang binigyan niya. Binabalik. Di ba? Binabalik. Siksik, ligid. Kaya lang, tatandaan nyo lagi, huwag kayong magbigay na may motibo. Masamang motibo na, oh, Lord, magbibigay ako ng 10,000 times 10, 100,000 mong ibabalik sa akin. Para binibigyan mo ng gabi. Huwag na lang kung ganyan lang ang motibo natin. Ibigay mo na mahal mo siya. Kaya ka nagbigay dahil mahal niyo siya. Kasi God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga, di ba dito, ano lang ba palakad ko rito? Hindi batas. Hindi kautusan. Ang palakad ko rito, lagi kong sinasabi, pag-ibig. Mahal ko kayong lahat. Kasi yan ang utos eh. Di ba yan ang lagi kong itinuturo sa una, John 3:16. For God so loved the world that he gave his one and his only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Pangalawa, subalit ang John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at nananampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang magiging anak ng Diyos. So tayo ngayon ay anak na ng Diyos. O pangatlo, pang-apat, Mark chapter 12, verse 30-31, Matthew 22, 37, 38, 39, 40. Ano po ang sinasabi doon? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Second is this, sabi niya, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Wala nang hihigit pa. Kaya nga, yan lang ang itinuturo ko. Mahalin natin ang Diyos, mahalin ko kayo, mahalin ko rin ang sarili ko. Nakukuha niyo, pag-ibig lamang po, hindi yung puro batas. Ay, hindi ganyan, dapat nasa kaayusan tayo. Sa akin po, walang bawal dito. Kasi, hindi naman ako ang magpaparusa. Ang Diyos ang magpaparusa. Walang bawal. Iisa lang ang bawal, ang dalawa. May dalawa akong pinagbabawal. Bawal utangin ang ating pananalapi kasi hindi tayo lending. Hindi tayo lending. Kung gusto nyo mangutang daw kayo sa lending. Bawal utangin ang pera kasi alam ko na ang karanasan ko diyan, marami akong napapanood. Nagpautang, 50,000, nakabayad, isa, dalawa. Eh yung wala nang pambayad, ayaw na rin. Hindi na rin magsisimba kasi nahihiya, nasisigil, ayaw na rin magsimba. So, kaya ipinagpapawal ko yan. Pangalawang bawal, huwag natin ipasok sa sinasabing yung malaki ang tutubuin. Ano ba tawag doon? Ha? Investment. Diba? Doble ang kikitain. Yan din po makikita nyo sa house road. Yan lamang po ang ipinagbabawal ko. Pero, halimbawa, marami ditong bisyo. Bahala kayo. Kung hindi ko kayo pwedeng kontrolin, bisyo nyo yan eh. Ang Diyos ang pwede mag-control sa inyo. Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit. Trabaho niya. Kaya ako po, hindi ako napapagod. Diba? 72 years old na ako, hindi ako pagod. Kasi, ang ginagawa ko, gusto ko, masaya ako, at pag-ibig. Dahil mahal ko kayo. Yun lamang po ang dapat ninyo gawin. Mahalin ninyo ang mga manggagawa dito. Magiging tatlo na po kaming pastor. Pastor Prince. Okay, nasa oras pa rin ako. Tapos na po tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa umaga nito. Maraming salamat po sa mensahe na alam ko very practical. Pinakailangan po talaga ipaunawa sa bawat isa sa amin na dapat mahalin pa po namin. Dahil kami ay hindi naluluwi pag minahal pa po namin. Ito po ang dalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen.
purihin at pasalamatan po natin ang ating Panginoong Mabuti sa kanyang magandang mensahe na pinarating sa atin sa pamamagitan ni Pastor Edgar. Amen? Ngayon po ay tumako na po tayo sa ating love offering. Tinatawagan ko po si Sister Ana. At tinatawagan ko na rin po si Sister Lisa para po sa prayers po na ating mga love offering. Meron po tayong sige po. Tinatawagan po natin si Sister Beth para po sa awit sa ating Panginoon. Sa'yo
Sister Beth sa magandang awitihan nandun po sa ating Panginoon. Tawagin naman po natin Sister Lisa para po sa prayer sa ating mga tithes, offering, love gifts. Sister Lisa. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundo. Maraming salamat sa mga biyaya at pagpapalang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At ngayon, Panginoon, nandito ang aming handog bilang aming pasasalamat sa iyong kabutihan. Pagpalain mo sana ang lahat ng mga kamay na naghandog at naway magamit ito sa pagpapalago sa iyong iglesia. Ito ang aking panalangin. In Jesus' name, I pray. Amen. Po ay tinatawagan po natin si Pastor Edgar. Any announcement? Si Sister Lilian po muna para sa announcement. Thank you po. Good morning. Ano nga yung ating lesson today? Am I my brother's keeper? Kabataan, are you your brother's keeper? Yes. Sagot, are you your brother's keeper? Amen. Ano ibig sabihin noon? Ibig sabihin noon, may pakialam ka sa iyong kapwa. Pag yung kasama mo dito, yung iyong brother, hindi nagsimba, pilitin mo, dalhin mo dito, isingin mo. Hindi pwedeng ikaw lang. Ha? Ganun ang ibig sabihin noon. Are you your brother's keeper? Amen. Opo. Kain. Are you your brother's keeper? Amen. Yan ang obligasyon natin sa ating kapwa. Hindi yung wala kang pakialam sa iyong kapwa. No? Another thing na in-emphasize ng ating topic ay giving. Ano daw ang paghahandog? Mula sa puso. No? Huwag kayong matakot maghandog. Ang sabi nga, galing sa Panginoon yan. Hindi yan galing sa atin. Pinadaan lang yun sa atin para i-test tayo kung kaya natin magbigay sa Panginoon. No? Kaya sabi nga niya sa subukin mo. Sabi niya, kung hindi, bubuksan ko ang durungawan ng langit. Kaya niyo bang tignan kung gaano kalaki ang durungawan ng langit? Malakay 3:10, no? Subukan ninyo. Gawin niyo ito at subukan ninyo. Kung hindi, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala na hindi natin kayang arukin. Ha? Okay, so ngayong umaga, sa ating pong pagpapatuloy, naantok na ba kayo? Ibo. Amen. No? So may mga announcement tayo. Patuloy po yung ating gawain sa mga Bible studies, lalo na sa Caldejon Residence tuwing Wednesdays and Fridays. Sa Orgulyo naman, sa ngayon, kasi wala yung si Ate Mer, si Maring Mer, nasa Taiwan, pinagbakasyon ng mga kapatid, kaya pagbalik na lang niya ang gawain. Okay? So, para sino yung mga umattend sa youth conference sa Tansa? Sige nga, taas nga ang kamay. Okay? Si Joel, no? Si Laila May. Ilan kayo? 1, 2, 3, 4. Sama ba yan? Kasama daw. 5. 5 lang, na? Sino pa yung wala? Sino ang wala? 3. Okay. So, si Daniela, no? Linggo ngayon. Okay, ang magandang balita, sa darating na October 31 to November 1 and 2, merong gawain ang mga kabataan, youth camp. No? 3 days kayong nandoon sa Cavite, Laguna. Iba't ibang mga gawain ang makikita ninyo doon, and you will meet different young people also. No? So, tandaan natin, ang priority ay yung mga umattend sa
youth conference, pwede pa rin ang iba pa na interested. Sino ang interested na magjo-join? Sino ang interested? 2,500 ang ating gagastusin, no? So, sino ang matagal-tagal pa naman yun, pwede pa kayong mag-ipon, no? So, join, no? At pag nag-join kayo, siguraduhin ninyo may mapupulot kayong aral sa buhay. Hindi lang kayo nag-join dahil exciting, no? Dahil gusto ninyo ng lakwatsa, yun ay meron kayong mapupulot na aral sa inyo bilang kabataan. Okay? So, sa darating na September 8, gaganapin natin ang ating ikalawang church anniversary. No? Join ang ating gawain. Pang-umaga at hapon, pag-iisahin na lang po yun. At ang maganda, masarap po ang ating pagkain. Ito po yung pagkain na i-cater ni Mama G of Tansa New Life. No? Meron tayong pansit, lumpiang Shanghai, fried chicken, broccoli with quail egg, may kanin, at merong fish fillet. No? So yun ang ating pagkain. Nawa ay makita na interesado tayo sa gawain natin ito. Okay, para sa mga kabataan, ang kailangan lang ninyo para maka-join sa youth camp, siyempre pera. Pangalawa, consent. At mag-register kayo sa link ni Pastor Dan. Deadline of submission of names end of August. No? Kaya makipag-coordinate na kayo kay August. Pero ang gawain, end of August ang submission ng inyong mga pangalan, pero ang gawain, October pa. Na? So, alam ko, excited ang mga kabataan. Okay? So, isa pang magandang gawain na magaganap sa ating church ay yung Married for Life, sabi ni Pastor Dan. At pagkatapos ng Beyond Success, ang another na gawain natin ay yung next step. Para sa mga kabataan at saka mga interested sa music. Sino dito ang interested sa music? Yung lagi-laging interested. Hindi pwedeng magpalya-palya ng practice. Kailangan yung tuloy-tuloy. Sino dito ang magkukumit ng kanilang sarili? Tandaan ninyo, hindi rin magkukumit sa church. Nagkukumit kayo sa Panginoon. So meron tayong training dito sa Kawit, courtesy of New Life Tansa. No? Magkakaroon ng praise and worship training at magkakaroon din ng symposium on October 2024. Ang date ay i-announce later. So let's pray for the committed ones to commit themselves to this great opportunity to learn. Dito libre ang pag-aaral ninyo ng mga instrumento. Kaya wag niyong sayangin ang opportunity na ito dahil hindi lahat pwedeng mag-aral ng libre. Kayo lang yun. You are highly favored young people. Kaya magpalakpak naman kayo sa Panginoon. Tama ba ito, Pastor Dan, that our church is planning to conduct Beyond Success at Harold M. Murphy. So ang iba pang mga church concern, ibabalita sa atin ni Pastor Dan. Okay, tatapos na tayo. Salamat sa Panginoon sa napakagandang mula umpisa hanggang mensahe hanggang pagtatapos. Ang Panginoon ay narito at patuloy siyang nangungusap sa atin. Kayo naniniwala doon? Kahit nasa likod kayo, abot pa rin kayo ng presensya ng Panginoon. Ayan, hindi lang yan, pati paglabas din nyo, huwag nyo kakalimutan. Yung iba kasi mga Kristyano, kakalimutan paglabas ng church. Pag-uwi ng church, tandaan yung mensahe yung apat na klase ng lupa. Yung binhi na natanim, na bumagsak doon sa kalsada, hinain ng
Ibon. Ganun kasimple ang atake ng kaaway. Paglabas mo, makikita mo yan. Yung kasama mo sa bahay, nanonood ng TV, o yun na yung napulot mo, nawala na yung mensahe ni Pastor. Diba? Ang ganda ng mensahe ni Pastor, yan, my brother's keeper. Sumegway pa siya doon sa giving. Na napaka-importante. Bakit? Kasi ang susi ng pagpapala sa buhay mo ay hindi sa pagkuha. Okay? Ang susi ng pagpapala sa buhay mo ay sa pagbibigay. Sinishare ko to sa mga kabataan. Nung ako'y kabataan, ano na ako nun young professional na ako, nasa mga 20s na ako nun. Yung pastor namin sa Tansa nun, nasira yung laptop, as in, nabasag, wala siyang pambili. So sabi ko sa mga young adults yung hawak ko nun mag-raise tayo ng funds, talagang tatrabaho na naman tayo, bilan natin ng laptop. Eh syempre, ako yung leader, ako papasimula, di ba? Hindi mo pwede na sabihin ko lang sa kanila, gawin nyo, tapos ako hindi gagawa. Hindi pwede yun. Ang leadership, ikaw muna. Okay? So naglabas ako ng pondo, actually 1K nilabas ko nun. Ito, paunang bigay, 1K. In 5 minutes, mga 18,000 yung na-raise namin. Kasi mga 20 plus yung mga young adults nung time sa church. O di napili namin ng laptop. Nagulat yung pastor, meron siya laptop that Sunday, na nagaling sa mga young adults. Alam niyo that year, lahat ng young adults na nag-sow ng seed, nagbigay towards, lahat may laptop. Lahat sila. Tapos ako ngayon, sa bahay, sobrang daming laptop. Alam ni Prince yan, nandun nakatira yun sa may General Trias, mga i-repair, mga mga ginagamit nila. Kasi nandun, mga anak ko meron, misis ko meron. Actually, ang church, kasi nagbubuo ko ng isang laptop para sa Beyond Success. Para meron kayo magamit. Kasi nga ito, sobrang bagal. Kita niyo mga kanina, puro problema, di ba? so siguro kung hindi techie yung gumagamit ito, wala na. Hindi na nagtuloy yung service. Pero yun nga, magkakaroon tayo ng maraming activities sa Beyond Success, itong August 23, Friday, yung facilitators training natin. Itong Friday. So, via Zoom yun, dito na lang po natin gaganapin kasi yung Alabang New Life Alabang o New Life Green ang mag-facilitate. So, Friday. Tapos yung Friday. So, facilitators training yun. Doon sa next session ng Beyond Success, i-announce pa natin. Pero after na yun ng anniversary. Excited ba kayo? 2 taon na. No, parang baby yan di ba? Nakakalakad na, di ba? Pag mga ganun, gumagapang na, di ba? Parang ako, ganun din yung heart ko kasi parang nung una akong dumating dito, medyo mahapdi pa yung mga sugat. Dama ko yun, hindi ko ba parang umalis, maraming ganito. Pero ako naniniwala dahil paggawain niya ng Diyos. Di ba? Sabi nga yung salita ng Diyos, sa Peter, yung Word of God is incorruptible. Meaning to say, hindi napapanis, hindi naglalaho, hindi nasisira. Yun ang salita ng Diyos. Pag ang salita ng Diyos ay nakatanim sa puso mo, tingnan mo nga katabi mo kasi inaantok na mo sa Kanya. Ang salita ng Diyos ay nakatanim sa puso mo. Tingnan mo sa mata, ulitin mo. Ang salita ng Diyos ay nakatanim sa puso mo. Pag nakatanim yan sa puso mo, lalago at lalago yan kahit saan ka mapadpad. Minsan yung iba nakakalimutan kasi nga, di ba, hindi naalagaan. Parang nalaman, di ba? Hindi naalagaan, hindi tubo-tubo, di ba? Pero nandyan pa rin yan, di ba? Huwag mo lang hayaan na totally na mamatay, di ba? Kasi kaya nga, the Word of God has to be planted and so yun, yung mga youth pala, ini-invite kayo sa New Life Tanza mamaya ng 1 p.m. Sino pupunta din? Yung mga youth, si Rafael punta ka ba last Sunday? Sa youth service ba yan? O may pinuntahan ka? Let's joke lang. Meron youth service. Nakikita niyo yan si Kuya Prince, Pastor Prince na natawag ni Pastor Edgar, di ba? Yan yung mga makakasama natin sa ng youth. Okay? So, mag-usap tayo mamaya tungkol doon. And napakaganda ng ginagawa ng Panginoon. Ang New Life Tanza, this September 8, si Pastor Peter ang mag-preach.
Pastor Peter, nagsasama siya ng banda. Kaya sabi ko, wow, full worship team. Hindi na ako magre-prepare. Alam mo na oras na natulog, kaka-prepare nitong yung ano natin, 3:00, madaling araw. Kaya kailangan ko ng mga makakasama talaga na marunong. Pinagpipray ko po yun eh. Na Lord, mag-rise up ka ng mga marunong umawit, marunong magtugtog, marunong sa computer, marunong sa pag-ushering, lahat ng kinakailangan ng gifts and talents kasi hindi ko namin kaya na mag-isa. Ayan kami dalawa ni Pastor, di ba? Hindi namin kaya ng dalawa lang kami. Madagdagan pa kami ng isa, hindi rin namin kaya. It takes the whole body. Tignan mo nga katabi yung sabi sa kanya, body. Tawagin mo, body. Ano ka bang part ng body? Ikaw ba'y siko, ikaw ba'y braso, ikaw ba'y paa, ikaw ba'y tenga. Ang body, hindi pwede sabihin ng mata sa paa, oy, hindi kita kailangan. Hindi makakarating yung mata doon sa paroroonan kung walang paa, di ba? At hindi rin makakarating ang paa sa paroroonan kung hindi niya nakikita ang daanan. So, kailangan parehas, kailangan sama-sama together, di ba? Kaya mo sa katuloy minutes, sama-sama together. Tapos tignan mo sa mata, sabihin mo sa kanya, maglingkod ka na. Maglingkod ka na. Okay? So, yun po yung mga announcements natin at ako po excited sa gagawin ng Panginoon sa ating kalagitnaan, especially mga kabataan. Mga kabataan, tandaan nyo to. Ngayon pa lang, yung buhay nyo, ilagay nyo na sa direksyon ng Panginoon. At sabi ko sa inyo, hindi nyo pagsisisihan yan. Hindi pagsisisihan. 27 years ago, gumawa ko ng desisyon. Although lumaki ako sa church, sumaawit din ako kasama ng mga parents ko. Pero nung 17 ako, saka ko lang sinuko yung buhay ko. And nung sinuko ko buhay ko hanggang ngayon, nakikita ko na napakabuti ng Panginoon. Tama sa amin ni Pastor. Yung pagpapalain ka niya, totoo yun. Iayon mo ang buhay mo sa gitna ng Diyos. Dalawa lang naman inaano ng Panginoon tungkol sa pera. Do not serve, di ba? Di ba dalawa lang? You cannot serve two masters. Either you serve God or money. If you serve God, money will follow. If you serve money, lagi ka naghahabol. Ganun lang kasimple yun. Habol ka ng habol. Nasa, nakakalimutan mo tutuloy yung Panginoon. Pero sa Panginoon, kung maglingkod, susunod yung pera. Ahabol yan. Ahabol yan sila. Sabi nga sa Psalm 23, di ba? Surely, goodness, surely, sigurado. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Diba? Kasi nga, the Lord is my shepherd. Amen? Pray na po. Sige po, so tayo po lahat tumayo at tayo po ay dadako sa pagpapala ng Panginoon. So salamat Panginoon sa umaga ito, sa mensahe mo, sa bawat sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, Amen. God bless po sa inyo lahat. See you po on Sunday. Baka wala na yan, kung masama natin.